Tatalakayin ang iba pang epekto sa ekonomiya ng malakihang taas presyo sa produktong petrolyo ngayong araw. Magkakasama natin Professor Emmanuel Leyco, Chief Economist ng Credit Rating and Investor Services Philippines Incorporated. Magandang tanghali po sa inyo. Salamat po sa oras, Prof. Magandang tanghali, Cheryl, at magandang tanghali din po sa ating pong mga taga-subaybay sa inyong programa. Prof, komplikado yung economics pero sa simpleng paliwanag, ano po yung magiging epekto nitong oil price hike ngayon sa presyo ng mga bilihin? Sa madaling salita po, ang pagtaas ng presyo ng petrolyo ay magdudulot ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin natin lahat. Unang-una na po, dahil ang transportasyon ay nakaasa po sa petrolyo, tataas po ang presyo ng petrolyo, tataas din po ang ating gasto sa transportasyon. At lahat naman po, pagkain, damit, gamot ay kailangan pong dalhin sa merkado na kailangan po ay dalhin ng ating pong mga transportasyon sa mga pamilihan po. Professor Leyco, this week pa lang yung pinag-uusapan natin, nakakalula na yung taas sa presyo po ng petrolyo. Diesel pwedeng umabot hanggang 24.25 pesos. This week, gasoline hanggang 13 pesos. Kerosene, 38.50 pesos per liter. This week pa lang itong pinag-uusapan natin. So, agad-agad po ba nating mararamdaman din itong epekto nitong pagtaas ng ganito kalaki sa presyo ng petrolyo doon sa mga pangunahing bilihin na presyo? Sa totoo po, maski po ang presyo ng petrolyo, hindi naman po dapat yan nag-reflect agad. Dapat hindi pa po yan. Kasi yung ipinagbibili sa merkado ngayon, nabili na po yan ng mga oil companies nung mga nakaraang buwan pa po. Pero nandiyan na po agad ngayon. Ang paliwanag ng Energy Secretary, ang naka-reflect dito ay yung kanilang replacement cost. Pagdating po ng mga 2-3 buwan, tsaka lamang po ipagbibili yung mga nakuha nila sa mas mataas na presyo, baka mas mataas pa po yan. At saka po, ang sinasabi nila ngayon na magkakaroon ng staggered na fuel price increases. Kung staggered po yan, edi ang ibig sabihin po, kaya naman po palang ipagpaliban. Bakit hindi pa ipagpaliban ng mas matagal bago itaas ang presyo ng mga petrolyo? At ang presyo naman po nun sa mga pamilihan po natin sa merkado, makikita na rin natin agad-agaran yan dahil ganun po ang reaksyon ng merkado, hindi po nakakapaghintay. Ngayon, kung meron po tayong kakayahan na pigilan ang pagpapataas ng presyo ng petrolyo, halimbawa, pwede po natin sabihin sa kanila, wag na muna ngayon dahil kaya nyo naman palang ipagpaliban nyo na ng mas matagal pa. Pero sa huling banda, Cheryl, nilalabas lang nito, inilalantad nito ang kahinaan ng ating energy policy. Wala po talaga tayong pinanghahawakan para makontrol, mapangalagaan, mapamunuan ang ating energy. Dati po, noon pa sinasabi, magkaroon tayo ng alternative sources of energy. Pero hanggang ngayon, wala pa rin po tayong nakikita na meaningful alternative source ng energy sa atin ngayon. Tumataas o tumaas na pinayagang tumaas ng ganito kalaki. Ano po ang ating presyo sa petrolyo? Though deregulated kasi tayo, walang, sabi nyo nga, mahina ang ating energy policy. Ripple effect yan, chain effect niya na tataas ang mga pangunahing bilihin. Hindi naman kung mataas din o hindi naman din ganun kabilis, tataas yung kita po natin or sweldo natin. Kung titignan natin, Professor Leyco, yung kinikita ng minimum wage earner ngayon, diba? Na ang NCR 695 pesos per day, Memaropa 455, tapos yung iba nasa between 530 to 570 pesos. Sasapat pa ba Yan po. yung purchasing power po ng ating mga consumer? Yan po ang nakakalungkot. Tumataas ang presyo ng mga bilihin,
Pero ang mga minimum wage earners na napakarami po yan sa ating hanay, ang hindi po makakasabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin. So sa kanila, pagka sinatanong nga po ako, ano po bang maipapayo natin, mahirap pong sabihin sa kanila na magtipid. Kasi wala na po silang matitipid dahil sagad na ang kanilang income para po pangalagaan o kaya po ay bilhin ang kanila pong mga pangunahing pangangailangan sa araw-araw. Napakahirap po niyan para po sa mga minimum wage earners at lalong-lalo na po, marami din po sa atin, milyon na mga Pilipino ang walang trabaho. So, ang mararanasan natin, ang aasahan natin dito ay magpapatuloy ang paghirap ng mga pamilya at aasa na naman sa tulong ng pamahalaan, pero ang pamahalaan po ay parang hindi pa po sigurado kung paano sila tutulong. Magbibigay po ba sila ng subsidiya? Tatanggalin ba ang excise tax? Ano po ba ang kanilang ibibigay para po sa mga mamamayan na talaga pong makakaramdam ng hirap ngayong panahon na ito? Prof, doon nga po sa sabi sa milyon-milyon na pinakamahihirap na mga walang trabaho, isa ring concern mga middle class na sila talaga daw yung madalas na bumabiyahe para pumasok po sa trabaho. Kakayanin ba nilang ma-survive itong tumataas na operational costs? Kakayanin pero mahihirapan po. At ang sinasabi po ng pamahalaan na okay, mag-ano na lang tayo magsagawa na lang tayo ng 4-day work Work week. week, yes. But, Delikado po 'yan. pero at Dahil saka, ang ibig Prof, ito ay sa government and then they encourage the public sector pero hindi kailangang sumunod, parang encouragement nga lang or suggestion. Sabi niyo delikado, bakit po? Kasi po, mababawasan ang productivity ng ating pong mga empleyado. Meron pong dahilan kung bakit 8 hours a day lang ang trabaho. Ngayon po, ang sabi nila, gagawin daw po 10 hours o mahigit pa ang working schedule ng mga empleyado. May mga studies po na naging batayan ng 8-hour workday na after 8 hours, bumababa na po ang productivity ng mga empleyado, ng mga manggagawa. At maghihintay na lang ng 10th hour para po makalabas. Meron pong schedule din yan. At ang issue pa niyan, may batas na after 8 hours ay magkakaroon na ng overtime. Sabi nila, babawiin naman kasi meron kang bakasyon na isang araw. So, doon na lang, hindi na tayo magbabayad ng overtime, bawi na lang doon sa isang araw na bakante ka. Magkakaroon po ng diskusyon yan, debate, kaguluhan, at hindi po magkakasundo. Sasabihin ng mga manggagawa, pinagtrabaho mo ko ng 8 hours, kaya dapat ang araw ang oras na aking ipagtatrabaho, bayaran na ako dapat ng overtime. At sasabihin naman ng employer, meron ka namang bakasyong isang araw, so bawi-bawi na lang. Magiging magulo po yan. At ang isa pong pinakamalaking konsiderasyon dito ay yung productivity. Kung babawasan mo ng isang araw sa isang linggo, para pong mga 20% agad yan. Pero kung magiging babawiin sa mga compact schedule, siguro mababa naman sa 20% ang mababawasan. Pero mababawasan pa rin po ang ating productivity. Kaya hindi po epektibong solusyon ang 4-day work week. Kahit na po, Prof, temporary lang habang ganito yung sitwasyon, maybe in the next 2-3 months or 6 months, kung kailan po tatagal yung ganitong pagtaas presyo sa mga petrolyo? Kahit na po kasi kung ang ating pinagtatrabuhuhan ay nasa produksyon, ang produksyon natin sa mga pabrika ay mababawasan din po. At ito po ang nagiging trend ngayon. Karamihan sa mga LGUs na narinig ko na magpapatupad ng 4-day work week, Biyernes pa lang wala nang pasok. So Yes. 3 araw ang kanilang bakasyon. So Biyernes walang pasok,
walang sasakay ng bus, walang sasakay ng jeep, ang mangyayari po niyan, talaga pong mababawasan din ang kita ng mga nasa transportasyon na mataas na ang presyo ng kanilang petrolyo, mababawasan pa ang kanilang mga pasahero pagdating ng araw ng Biyernes. So magkakahigpitan din po yan. Hindi po straightforward na solusyon yan. Ang nangyayari nga po, dapat nung araw pa nagkaroon na tayo ng alternative energy sources. Pero mukhang ito lumalabas, wala pala talaga. Kaya itong energy policy natin o ang energy management natin ay napakahina. Hindi po ito masasagot ng 4-day work week. Hindi po ito masasagot. Maski na po yung excise tax, babawasan po ang excise tax. O kaya ay tanggalin na ang excise tax. Ang sabi nila, mababawasan din daw ang koleksyon ng gobyerno. Yes. Di siguro po panahon na talaga na pabilisin yung pagbawi sa mga pondo na kinurakot noong ating pong mga ng mga kontraktor, ng mga politiko at ibalik sa pondo ng bayan para po kung mabawasan man dahil sa pagbawas ng excise tax, makabawi naman tayo doon sa mga nakurakot na sa ating pondo. Prof, balikan ko lang ng kaunti. Okay, sabi nyo, hindi epektibo, di nyo nakikitang effective yung 4-day work week. Will it make a difference kung na lang, okay, 5 days pa rin yung dapat ng mga ahensya, tapos may mga work from home? Pwede naman po. Pwedeng combination Is na that work better? from home. Pero hindi po lahat pwedeng mag-work from home kasi Oo. parang inilipat lang natin ang gastos sa mga empleyado kasi sila ang magbabayad ng internet, sila ang magbabayad ng kuryente. So, kumbaga, ang savings na makukuha dahil po dun sa work from home ay maipapasa lang doon sa mga empleyado. So, in the end, hindi pa rin po ganun ka-epektibo yan. Ang mas epektibo po siguro, yung kanila pong pinag-iisipan na pagbawas sa excise tax, pagtanggal sa value-added tax, pagka nasa ang ginagastusan po natin ay ang petrolyo. Dahil pagtaas ng petrolyo, ng presyo ng petrolyo, yung inflation po ay tataas na rin. At remember, tandaan po natin, we are a consumer-driven economy. Dapat po ay pangalagaan natin ang purchasing power ng ating pong mga mamimili. Pagka po nabawasan ang purchasing power ng mga mamimili ng ating households, talaga pong sasadsad ang ating ekonomiya. Kaya dapat po mas directed yung ating pagtulong at makita na ang pagpapatatag ng ating ekonomiya ay mas mahalaga po kesa po dun sa kung minsan po parang theatrics yung sinasabi na okay, 4-day weekend. Marami pong matutuwa. Pero ang hindi po natin na i-consider dito yung productivity losses natin. At pagka sinabi natin na bawasan ang paggalaw ng ating mga empleyado, marami din pong matutuwa dyan. Pero ang mangyayari po niyan, kung hindi naman po talaga makakatulong doon sa Inakala ng binatang si Matt dapat po na pakinggan po natin ang ating pong kanyang mga sakit. households, ang kailangan natin pangalagaan pinangagarang sa pag mga na mabubuting loob o tulong Pero sa kanya. Prof, hindi pa nangyayari to. Medyo mahina na or weak na yung purchasing power dahil nga po sa ang tagal na rin napakababa ng minimum wage natin, di ba? Tapos nangyari pa ito. Though, sabi nyo nga, hindi epektibo yung 4-day work week, mas nakikita nyong makakatulong yung pagtanggal muna ng excise tax at yung pati VAT, combined. Is that the best solution that you think na dapat gawin muna ng pamahalaan? Or may mga nagsasabi, fuel subsidy na lang ang ibigay? Pwede rin po ang fuel subsidy sa umpisa, pero pang ano lang po yan pang maliitan. Hindi lang naman po, ang ibibigay na fuel subsidy ay doon po sa mga maliliit na mga operator, sa mga mga tsuper o kaya po yung mga operator ng ating pong mga transportasyon, hindi po rin po magiging malawakan yan. Ang kailangan po nating pagkilos ngayon ay malawakan. At ang kailangan po natin ay maging directed. Papaano natin mapapanatili
o kaya po ay matutulungan ang ating ekonomiya sa pamamagitan po ng pagtulong sa ating pong mga consumers. Pagka po wala ng panggastos ang ating mga mamimili, babagal na po talaga ang ating ekonomiya. Remember, last year, no, yung third quarter, inaasahan po natin na lalakas ang household spending dahil po sa holiday spending. Pero hindi po nangyari yan. Bagamat tumaas, nadagdagan ang padala ng ating mga kapatid na OFWs noong pong fourth quarter, hindi po lumakas ang ating household spending. Sumabay ang household spending sa pagbagal din ng public spending. Kaya po last year, overall, naging 4.4% lang ang growth rate natin na malayo doon sa 5.5% up to 6% na tinatarget ng ating pamahalaan. Ngayon po, marami na naman ang mawawalan ng trabaho, ng hanap buhay dahil hihina ang negosyo sa panahong ito ngayon. Lalo na ngayon, kung tumataas ang presyo ng ating pong petrolyo, maaari pong tataas at sigurado na rin po yata natataas din ang presyo ng elektrisidad, mahihirapan po lalong-lalo na ang mga maliliit na mga negosyante sa pagpapatuloy po ng kanilang hanap buhay. Marami po siguro ang magbabawas, marami din po ang magsasara, kung kaya po sila po ang dapat nating tulungan sa pagkakataong ito. So, kasi, okay, kung dito sa fuel subsidy, limited na sektor lang ang makikinabang. Ang sinasabi, dapat bigyan din ng ayuda yung mga middle class. Kung Tama sakali po yan. man, may paghuhugutan ba tayo ang pamahalaan para rito? At ano po kaya yung maganda or effective na ayuda? May mga sasabi, dapat libre na lang yung sakay. Kasama yan, malaking maititipid ng mga pumapasok para tuloy-tuloy pa rin yung kita, tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok, nakakalibre sa pamasahe. Malaking bagay din yun, Prof. Pero ano pa yung pwede? Malaking bagay po yung libreng sakay. Malaking bagay din po yung mga ayuda o subsidiya, pero limitado rin po ang tatamaan noon. Pero ang mas mahalaga po, pagka tinanggal ang excise tax, lahat po yan, lahat ng bumibili ng petrolyo ay makikinabang sa pamamagitan po ng mas mababang presyo. Pero kung hindi po yan tatanggalin at hindi rin i-consider na tanggalin ang value-added tax sa petrolyo, talaga pong maraming mga mamamayan ang mahihirapan dito. Ngayon, saan naman kukunin ng pamahalaan ang mawawalang Kita. koleksyon Opo. sa mga buwis? Ito na nga po, marami pong mga gastusin ng pamahalaan na maaari pong hindi essential, hindi po kailangan, maaari pong ipagpaliban. Yun po ang dapat nating i-consider. At lalong-lalo na po yung pagbawi doon sa mga pondo na nakurakot na ng mga nakaraang kontraktor at ng mga politiko. Ibalik. Yun po ang napakahalagang nating gawin ngayon. Pagpunuan ang pondo ng pamahalaan na sa pamamagitan ng mas masinop na paggastos at pagbawi doon sa mga ninakaw na pondo ng ating bayan. Napahinto ako doon dahil I don't know how we're gonna do that. When will we get it back? Na-frustrate na rin po ang maraming kababayan natin because we're not just talking about hundreds of millions or several billions, almost 1 trillion yata or mahigit trillion na, yung dapat nating mabawi na napakalaki nitong bagay sa mga ganitong panahon kung hindi lang napayagan o hindi nakalusot na manakaw ang pondong ito, Prof. Tama po kayo, Ma'am Cheryl. Ako po ay natitigilan din. Lalo akong natitigilan pagka sinasabi sa akin, ano ba ang pwede nating ipayo sa ating mga kapwa mamamayan. Ang laging sinasabi ay magtipid. Paano naman po magtitipid yung mga mamamayan na talaga pong sagad na, wala na pong matitipid. Sabi, higpitan ng sinturon. Wala na po ang sinturon. Wala nang butas. Kaya po, wala nang butas. Kaya po, ngayon po, mas practical po. No?
unang-una, maging masinop sa paggastos ng ating pondo, ng ating pamahalaan. At ngayon po ay pabilisin ang pagbawi ng mga kinurakot. Ano ang kailangan natin dyan? Kailangan po natin ng mas matatag at mas malakas na political will ng ating pamahalaan, ng ating pong liderato. Masyado na pong marami tayong naririnig ng mga hearing, press conference, pero wala pa po tayo talagang nakikita ng mga konkretong hakbang para po makabawi tayo doon sa mga, alam na natin, wala na pong tumututol na nagsasabi na walang nakawang nangyari nung mga nakaraang taon. Halos lahat ng makausap natin, siguro po may interview ninyo, na walang tumututol doon sa konklusyon na ninakawan tayo ng bilyon-bilyon ng mga nakaraang taon at trilyones na rin yata. At ngayon, darating na naman ang araw ng mga ng tag-ulan at pagbaha. Makikita na naman natin po kung papaano seryoso ang nakawan na nangyari sa ating pamahalaan. Yes, meron ng ilang nakakulong, but most of them continue to enjoy life, Prof. Ay, pero eto, puntahan ko. Tama po kayo. Tama Puntahan po ko. kayo. Meron nga po dyan, alumni na rin. Nakagraduate na, bumalik pa. Eh, ganun po. Parang ang pakiramdam ng mga mamamayan, merong nililitis, pero mukhang marami pa rin po ang makakalusot. Kailangan po talaga ay malaking o mas matatag na political will ng ating pamahalaan, ng ating pong pamunuan para po usigin yung mga nagnakaw sa ating pondo. At saka, bago po tayo masyadong malayo doon sa ating energy, ang atin pong nakikita ngayon, hindi po effective at halos wala pala talaga tayong energy policy. Nagkaroon po tayo ng bagong prangkisa para po sa solar energy. Pero mukhang wala naman pong naitatag na solar power. Wala pong naibigay. At naipagbili pa yung prangkisa. Mukhang hindi po yata tama yon. Sa aking palagay, kailangan po talagang baguhin natin, pag-isipan nating mabuti, ano ba ang ating energy policy? Ano ba yung mga alternative sources na dapat nating pagtuunan ng pansin sa mga panahong ito ngayon? Prof, puntahan ko itong pagsadsad sa record low na 59 pesos at 50 centavos per dollar yung palitan po kahapon. Paano naman ito makakaapekto lalo na dito sa presyo ng langis at ng bilihin din? Dagdag pa po yan. Magiging dagdag taas ang mangyayari po niyan dahil tumaas ang presyo ng petrolyo. Ngayon, sumadsad naman ang presyo ng ang palitan ng piso. So maidadagdag pa po yan doon sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. At como tayo ay net importer, lahat po ay ini-import natin. Bigas, pagkain, damit, lahat po. Ang petrolyo imported, kaya po talagang halos nakakalungkot isipin na makita na ang ating ekonomiya ngayong first quarter pa lang ay talaga pong sasadsad dahil po sa mga pinagsama-samang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, pagbaba ng piso kontra dolyar at ang patuloy na nakawan o ninakaw na mga pondo sa ating pong treasury, sa ating pong pondo ng bayan. Prof, kung tumagal pa ng ilang buwan itong ganitong sitwasyon, ano ang dapat gawin ng pamahalaan at ng publiko? Ano pa yung mga dapat nating paghandaan? Ay kailangan po ngayon pa lang ang pamahalaan po ay aminin na kung ano po ang ating kakayahan at ano po ang hindi natin kaya. At ngayon pa lang po, magbukas na po tayo ng atin pong mga plataforma para po mas maraming mga mamamayan, mga eksperto, yung pong mga may kakayahan na tulungan ang ating pamahalaan para po maitawid ang ating pamahalaan sa krisis na susuungan nito ngayon. Marami po, may mga eksperto tayo sa mga pamantasan, meron po tayong mga eksperto sa mga industriya,
sa mga maski po ang mga NGO, mas marami po sila na nagpapatuloy na nagsasabi na kailangan silang kumilos, gusto nilang tumulong at dapat po magbukas ang pamahalaan na maging sama-sama at kolektibo po ang ating pagkilos at pagtugon sa mga suliranin na ating hinaharap sa ngayon. Kailangan po, lalong-lalo na ang ating pamunuan, ang ating Pangulo ay magpakita ng lakas na ito ay ang ating dapat gawin, ang political will natin, usigin natin yung mga nagnakaw sa ating pondo at pangunahan po ang pagtawid natin sa krisis na ito. Wag na po nating parang sabihin na ay meron pa naman tayong pondo hanggang Abril, meron pa tayong petrolyo hanggang Abril, hindi po natin problema yan. Huwag po tayo magpapanik. Ay mahirap pong sabihin yan kung makikita ng mga tao na naglilinya-linya na po ang mga sasakyan sa mga gasolinahan. Nag-iimbak na po ang ating pong mga mamamayan sa sarili nila para po makasiguro na makakatawid sila sa mga susunod na araw. Kailangan po magpakita ng pamunuan na aasahan at makikita na konkreto ang mga ginagawa, ang mga programa. Manguna na po sana yung excise tax. Tanggalin. Magkaroon tayo ng talagang, ito po, konkreto ito dahil agaran yan. Pagka natanggal yan, mamimitigate ang pagtaas ng presyo ng petrolyo at mamimitigate din ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin na nakadepende sa petrolyo. Kailangan po agaran, hindi po tayo pwedeng maghintay. At wag po nating sabihin sa mga mamamayan, wag tayong magpanik dahil hanggang Abril ay meron pa tayong petrolyo. Ito nga po, hindi pa po tumataas ang presyo nung ating pong nabili nung mga 3 buwan, nung mga nakaraang 3 buwan. Mataas na ang presyo ngayon. Ganun po daglian ang pagtaas pero napakatagal ang pagbaba. So, ganun po dapat ang ating aksyon. Dagli ang aksyon, pangunahan natin ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan sa lalong madaling panahon. Marami pong salamat, Professor Emmanuel Leyco, Chief Economist ng Credit Rating and Investor Services Philippines Incorporated.